Kaya, the only way out here is good governance, mga animal kayo. Good governance. Ayusin niyo yung trabaho niyo. May kasalanan kayo sa taong bayan, may ginawa kayong mga kagaguhan sa taong bayan. Ang pinakamaganda, cut clean na lang. Mag-resign kayo, umalis kayo. No? Hayaan nyo na yung mga next batch of officials ang putragis yan. Pero habulin namin kayo. Pagpipilitan nyo na you stay in power, no deal, away-away tayo. Ganun ang mangyayari dyan. You just abuse the Filipino people. Yun, ganun ang kasalanan nyo eh. Betrayal of public trust. Kayo nga dapat ini-impeach. Kayo dapat may ano eh. Pero hindi, binabaliktad ninyo eh. Sipin nyo si Inday Sara, galit na galit, nasabi ninyo. Nag-threaten sa buhay ng presidente. Pero hindi nyo inungkat yun. Hindi mahalaga sa inyo yung threat ng buhay kay Inday Sara. Di ba one way? Di ba kaplastikan? Tapos nun, nagsasalita si Inday Sara sa katotohanan. Ngayon, pinalalabas nyo si Inday Sara yung magnanakaw. Tarantado pala kayo eh. Kayo nga mga nagnakaw eh. Tapos kayo mag-impeach. Kaya nga, this is all a stupid mess that we are in. And tingin ko talaga, dyan, bagsak niyan talaga, evolution. The people are fed up already. The people are fed up. Panalangin ko nga, bigyan ako ng pagkakataon na sampulan yan. Pakita sa Pilipino na ganito dapat ang ginagawa ng mga Pilipino. Ayokong makialam, hindi ako nag-aambisyon ng posisyon ng mga na yan. Ayokong bumida. Ayoko, tahimik lang na buhay eh. Kung ano-ano yung paninirang binigay, ginawa nila sa akin, kung ano-ano mga threat na inabot ko. Mga animal na yan. Pero, let's see how it will unfold. Let's see. Basta sa akin, hindi ako kukuha ng lawyer na, ayoko na. Kaka-stress kaya, hindi na akong magbe-bail, hindi. Tatayo, lalapanan ko. Yun sa akin. Magkaalaman tayo. Sino matapang. Hawak nila ang lahat. Batas, institutions, COMELEC. Hawak nila. Pati pera, hawak nila. Sinisira nila si Inday Sara by way of mga mainstream media, mga expert opinion, mga vloggers, mga trolls. Mga comment-comment, nakikita nyo. Ngayon, it reflects also sa mga kalsada, nakikita na may mga nadidinig ako na tama lang may impeach ang Inday Sara. Imagine. Pero paano yung presidente? Paano yun? Tama lang may impeach Inday Sara, pero paano yung presidente ng Pilipinas? 4 billion a year yun. Si Inday Sara, 125 lang. Mula noon hanggang ngayon. Yun lang, wala na eh. 125 million. 4 billion, 4 billion, 4 billion. Si Marcos, flood control, etc., etc., Ginto, Marlicapan, PCSO, PhilHealth, PDIC. Dami, di ba? Kasi hindi siya na-impeach. Bakit hindi siya ma-impeach? Sino ba dapat mag-impeach? Congress. Bayad yung Congress eh. Binabayaran, si Inday Sara dapat ma-impeach. O di kalokohan yung proseso. And yung mga pro-Marcos, dapat si Inday Sara ma-impeach. Nakakainis. Habibi, it looks like an issue will be raised against Sara for the murder of the BBM blogger Mima Alicia. Hindi, it won't hold. Bakit niya papatayin bakit pagbibintangan si Inday Sara na pinapatay ni Inday Sara? At dahil dun siya yung nagsabi na pregi si Inday at hindi gagawin ni Inday.
Hindi kayang gawin ni Inday yun. Kasi para kay Inday, at saka kay si Tatay Digong, mga pusong mamon yung mga yan eh. Hindi nila kayang gawin yun. Ang nagsisurface pa nga na ano na mga vlog niya na kinakalan niya, ako pa no? Ako pa na ano daw, nag-threaten daw ako Mali pa nga yung pangalan Hindi ako yun. Sabi, Dado Clemente. Tapos ang inaano nila, nag-threaten daw ako sa buhay niya. Wala naman ako sinabing pangalan na Alicia, di ba? Siya yung, inaamin niya, siya yung vlogger, inaamin niya. Tapos sisilibang susunugin ko raw. Rest in peace, rest in peace. You know, yan ang napala mo ng kaka-vlog ng kinarma ka ng langit. Yun lang, bottom line doon, kinarma ka ng langit. Kumbaga sa ang sa akin lahat kayo mga troll, mga vlogger, mga may kasalanan, sama-sama kayo sa isang isla. No? Yun yung sa akin. Tumanggap kayo, nag-crossover kayo. Kung kayo nag-troll kayo, nalaman namin, kunyari may kutang gulong, nalaman. Lahat ng benefits na para sa matitinong Pilipino, tanggal sa inyo. Wala kayong citizenship, gusto ko buhay kayo para hindi nyo para pagsisihan ninyo habang buhay yung kasalanan ninyo. Kung papatayin kayo, what for? No? Yan yung inabot ninyo yan yung budhi ninyo. Mas maganda, lagay kayo sa isang isla, pagsisihan ninyo. Kaya, with your families. So, kunyari, tumatanggap kayo, magkano pera nyo tinatanggap, pera ng taong bayan, alam nyo naman binabayaran kayo ng mga maling tao. Bakit kayo tatanggap, di ba? Ibig sabihin, kapit patalim kayo, ginajustify nyo, mali yun. Maraming trabaho, work from home, ang daming ganun trabaho, online. May talent kayo sa pagbablog. Yun sana ang pagkakitaan niyo. Hindi yung pera ng taong bayan babayad sa inyo para sirain. Sinisiraan ako niyan Sinisiraan ako niyan. Kaysa babaero daw ako, kaya ako natanggal serbisyo dahil sa nambabayad daw ako. Mali hindi yun Nag-resign ako sa serbisyo. Irrevocable resignation ako sa serbisyo. Ibinabalik ako sa serbisyo. Inayawan ko rin. Kasi yung kapatid ko, binigay ko yung kidney ko, mas tinimbang ko, mas malaki yung buhay ng kapatid ko Kaya imagine, pati si Auntie Claire, sinisiraan ako dati ni Auntie Claire bago siya maging presidential spokesperson, PCSO, no? Sinisiraan ako ni Auntie Claire. Sinasabi, nagbe-beri-beri pa nga siya noon Tapos sinasabi, wala naman ako. Ang problema sa mga to, sigit rat-rat na hindi man lang nagtitingin sa background ng tao. Yung isa nila na vlogger na yung lalaki na pangalan nun, na nagsasamuray-samuray pa ba, di ba? Arnis-arnis pa. Ayun, hinahamon ako ng harap-harapan nun. Si Metran ang umahamon sa kanya. hindi niya pansinin si Metran. Sabi ko, wag patulan yan, gago. Wag mo na patulan yan. Tapos pagka hinahamon niya ako, tapos nun, sabi ko, wag ka nang humamon, babalikan ka ng langit. Pati pamilya mo, baka papaiyakin ka ng langit. O ano nangyari? The next day, yung anak niya patay. Patay yung anak niya sa hospital, complication, something yata. O dengue yata. Namatay, iyak siya. Tapos nawala pa siya. Ewan ko kung may ano nangyari sa kanya, may nakaaway siguro siya. Kaya nga this administration is, I believe they will try something na ibibintang sa akin o kaya ibibintang kay Inday, no? Sa akin, okay. Pagka binintang sa akin, para to silence me, magkakamali kayo, no? Ang sa akin, pagka binintangan nyo ako, pepersonalin ko kayo, tatayo ako. Dawat hindi ako tumatayo, no? Alam nyo sa akin, hindi ko kailangan ng milyon na tao, hindi ko na kailangan 100,000 tao. Hindi. Ang kailangan ko, sarili ko at ang Panginoon na naniniwala ako na isasalba ko. Kaya pagka tumayo ako,
Ang problema ninyo, may sumunod sa akin at dumami. Tapos kayo. Kaya gusto nyo magkamali kayo? Sige, banatan nyo ako. Yun yung sa akin. Nananahimik ako, hinihintay ko yung si Inday Sara yung tumayo. Hinihintay ko si Inday Sara yung tumayo. Hinihintay ko taong bayan ang tumayo. Ayokong tumayo. Ayokong preempt ang langit. This is going according to God's plan. Whatever it is, we don't know. But kayong mga tarantado dyan, lalo dyan sa NBI, pagka nagkamali kayo, matatapos yung buong administrasyon dahil sa kagagawa ninyo. Ang sinasabi ng iba, meron ditong love triangle. Yan ang sinasabi. Na yung unang-una, bakit mo raratratin ng 10 magazine? Grabe. Parang talaga sinadya, no? Para explosive, talagang karungmal-dungmal. So, ang ano dyan, nasusunod dyan, they will pin the blame. Go ahead. Yun yung ano dyan. Mas maganda talaga yung pagdusahan, mga kababayan. Pagdusahan nila. Lahat niya. Kunyari, imagine may mga congressman nandoon, naguhukay sila, nagtatanim sila, bibigyan lang natin ng buto. Pinakamatipid ba? Bigyan mo ng buto ng palay, bigyan mo ng buto ng mais, maggawa sila ng sarili nila dong diskarte, paano sila mabuhay. What we need is an island that can sustain life. May tubig, may mga vegetation, may mga lupa na patag, na ganun ba. May mga kawayan doon, gawa sila sarili lang bahay nila. Iwanan lang natin sila with some basic tools. Ngayon, pagka gusto nila magpatayan, bala sila magpatayan doon. Tapos yung mga gwardya, nasa labas lang ng isla. Hindi sila makatakas. Hindi sila makatakas. Ngayon nga, may robotics nga. Kaya hindi sila makatakas. May mga drone pa. May mga infrared, etc. etc. Hindi mababantayan yan. Ngayon, kung i-detro mo, wala, hindi pagsisihan eh. Mas maganda yung nakikita yung buhay ng mga magnanakaw na congressman, senator, mga department head, naka-vlog, live. Naka-live eh. Kahit sinong vlogger, pwedeng kuhanin yung feed and then gawin nilang content. Okay, eto na tayo ngayon. Sa isla tayo. Isla Crocodile o Snake Island o Croc Island. Nandito tayo at nandiyan na. Pwede bang interview ng live yung tao? Pwede. Live mo. Pero wala yung wala yung vlogger na nandun lang. Naka-live kayo. So, mas maganda yun. Nakikita ng mga kabataan na nagdudusa sila. May nag-message sa akin, si Tariray, no? May message ako. Parang worried si Tariray kasi parang kinoconnect sa binubuhay yung ano niya. Sabi ko nang una, inamin niya troll siya. Sabi ko kasi yung aking threat para do sa mga troll na susunugin pag ikot ng gulong. So, conditional. Pag ikot ng gulong, susunugin pati pamilya. Namatay siya, hindi naman siya sinilaban eh. Hindi ako yun. Sorry condolence sa pamilya. Hindi ako yun kasi ang sinasabi ko sa sisindihan susunugin Anak lang to ko talaga. Ay, nako. Sabi ko nga pangalan nga mali ang doon baka maling investigasyon makawala yung talagang gumawa. Yan yung ano doon. Ay, nako. Galit na galit. Ba't dadamay yung asawa niya, yung live-in niya? Bakit dinamay? Sobrang galit naman nun. No? Sobrang galit. Kinarma, Erlinda Flores. Langit yung kumuha ng buhay niya. Natakda na talagang kuhanin siya. Somewhere along the line, yung sinasabi kasi ng iba, meron siya mga ginawang mali sa buhay and then binalikan siya. Yun yung ano.
Actually, mali na nga yung iba-vlog niya na ano eh, na nabuntis si Inday tapos nagpalaglag eh, no? Sa abroad. Bastos eh. May pamilya yung Inday, Vice President yung Inday. Mali yung ano niya. For money? Ano klaseng Pilipino yun? How can they pin it to DDS? No? Ilabas nila yung mga ebidensya. Ilabas nila yung mga CCTV. Hindi pwede salita lang. This is still a free country. You still have laws, no? The Constitution guarantees you're presumed innocent until proven guilty in a court of law. Hindi pwedeng salita-salita sa media and then maninira na sila ng tao. Not Inday Sara, not any DDS blogger, etc. etc. Hindi pwede. Na kailangan stick to the facts kung ano yung nangyari talaga. No? May ballistic, soko. Tingnan kung ano yung yung baril. Baka naman saan galing yung baril. Anong oras, tignan niyo CCTV, etc. etc. Buhay pa yung buhay pa ba yung kasama niya na tinamaan? Hindi ko alam eh. Kung ano yung mga, saan yung getaway ng tao? Paano tumakas? Paano dumating? Ano ba? Motor ba siya? Sasakyan ba siya? Verify. Hindi yung gumagawa ng kwento at yung SOCMED ang gumagawa. Kaya kita mo nga eh na they're up to something. Up to something. Na i-connect. Ako, nag-warning na ako na pagka binanatan nyo ako ng ganyan, mapipikon ako sa inyo. Mapipikon ako sa inyo. Personalin ko kayo. Nananahimik ako. No? Tapos gagawa kayo ng mga peking kwento na ganyan. Tapos nun, maninira kayo. Tang-ina ninyo, personalin ko kayo. Kaya, tignan natin. Nananahimik ka, tapos nun kakabit ka sa ganyan. Tang-ina ninyo. That is how you treat a veteran. Tang-ina ninyo. Tang-ina ninyo talaga. Below the belt yon eh. Below the belt. Kaya nga, ginagamit nyo yung batas para tirahin yung mga kalaban ninyo. Ay, puta na. Sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan ng milyon na tao. Hindi ko kailangan 100,000 tao. Hindi. Ang kailangan ko, sarili ko lang at saka langit. Pagka kumampi sa akin ang langit, and then kumampi sa akin yung mga tao, tapos ang administration. Kaya, wag kayo magkakamali. Gusto ko, umikot ang gulong, taong bayan ang humabol sa mga tao. Hayaan mo, langit ang kumuha sa kanya. Kaya kinuha siya ng langit. Somebody pulled the trigger. That's the Ngayon, kayong kunyari, NBI, they're trying to there might be attempts na to pin it on me. Subukan nyo. Nasabi ko sa inyo, mapipikon ako sa inyo. Personalin ko kayo. Ina nyo. Bendalo kayo, ina nyo. Tingnan nyo lahat ng CCTV doon. Tingnan nyo lahat ng Tapos ang babanata na naman itong merong vlogger, ako yung vlogger, tapos nag-threaten ako. Tang-ina ninyo. Tang-ina ninyo. And yung ganong kagagawin ninyo, kayo naghahamon kayo yung may problema, hindi ako. Hindi ako kukuha ng lawyer. Nasabi ko na, hindi ako kukuha ng lawyer, hindi ako magbe-bail. Bababa ako Manila. Haharapin ko kayo. Yun yung punteriya nila, doon ang direksyon, mga ibibintak sa DDS eh. So, ito tanong okay sana kung pinatay siya sa mga kamag-anak, sorry pero okay sana kung ito ginawa ng totoong killer. Okay, kung ginawa ito ng talagang perpetrator, yung talagang may motibo na patayin siya. Ang masama, ang hindi ka tanggap-tanggap, ginawa ito ng administration. Putang ina ninyo, pagka ginawa ito ng administration para mamatay siya at para ibintang sa gusto nyong pagbibintangan. Tangin ng karumal-dumal na talaga yon. Papatayin yung isang tao, isang Pilipino para lang
sirain yung, kuhanin ninyo yung ano ninyo, yung pinupuntiryan ninyo. Let it be na kung ano yung tinuturo sa investigasyon. May soko, merong mga CCTV, no? Pero yung puta, hanip eh. Ginagamitan nyo ng mga vlogger at saka troll, tapos nun, inuungkat ninyo. Tapos ako yung sasabihin, o kaya ako sinong DDS, o kaya si Inday Sara. Putang ina ninyo. Hanip eh. Mga walang ya kayo. Hanip kayo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako kukuha ng lawyer eh. Hindi ako kukuha ng lawyer, hindi ako magbe-bail. Kung ano man, asuntong gagawin nyo sa akin, pe-personalin ko kayo. Hindi ko kailangan ng 1,000,000 tao. Ang kailangan ko lang, sarili ko, Panginoon. Bahala na kayo mga kababayan. True state of the nation. Nagsasalita sila ng maganda, fooling the people. Pero yung totoong nangyayari, ay nila pa alam. Patayan, adik, nakawan, bendalo. Magbibintang na hindi tama. Silang gumagawa, ibibintang nila sa iba. Kaya nagnanakaw sila, ibibintang nila sa past administration. Kaya yun yung totoong state. Na umuutang pa, nilulubog tayo, pero palalabasin nila, okay kayo. Hindi tayo okay. And I hope na God intervenes. Kaya nga sinasabi ko any government official, any president, Inday Sara, susunod kay Inday Sara, and so on, nakakakonsensyang matulog na dapat iniisip nyo ano yung nagawa ko ngayong araw, ano pwede kong gawin bukas, ano yung susunod na araw, etc. etc. Did I did everything properly? Did I help the Filipino people? Kung kumain ako ng masarap, karapat dapat ba? Maraming Pilipino nagugutom. Bakit ako kakain ng masarap? May nagugutom. Hanggat may nagugutom na Pilipino, wala akong karapatang kumain ng masarap. Naggastos ng pera ng bayan. Wala akong karapatan na makinabang sa lahat ng pera ng taong bayan kung ganyan. That's why I like the Dutertes eh. Pagka may sakuna, nandun sila. Walang keme-keme, nandun sila. I like the Dutertes. Hindi sila plastic. What you see is what you get. Hindi gaya ng ibang politiko. May vested interest eh. Boto, pangalan nila, pictorials. Meron pa nga dyan, di ba, naglalakad pa ng naka-sleepers ba? Peke. Kaya nga, ano dyan. Ang sad dyan, kung sino pa yung matitino, yung pa yung inaano tinitire. May hangganan din kayo, lahat kayo. May hangganan kayo, mga walang nga kayo. Okay lang. Sige, tingnan natin kung saan pupunta. Basta ako, hindi ako kuha ng lawyer. Hindi na ako kuha ng lawyer. Pe-personalin ko yan. Kasi bastos eh. No? Wala nang respeto sa rights ng tao. Wala nang respeto dun sa dun sa due process, no? So kung kunyari kaya nila ako, lalong kaya nila kayo. So I will make a stand sa nila. I'm telling already, hindi ako matatakot sa pinin nila sa akin yan. Unang-una alam nila hindi ako yan. Unang-una alam nila na Tsaka what imagine dahil sa vlog, no? Sino yung bumaril? Ako? Tanginang yan. Si Raul. Then, imbitahin nila ako? Hindi na. Imbitahin niyo ako. That's it already for me. I will not submit myself to you. Nanyo, I will stand up against you. Mga gago kayong lahat. Personalin ko kayong lahat. Stupid vlogger shot dead in the head. Blame on BP Inday. Oh, isa pa yan. Bine-blame kay Inday. Anong kanalaman ni Inday dyan? Ha? Di ba gago itong mga to eh. Gago talaga eh. Bakit si Inday? Si BBM nga, buhay pa hanggang ngayon eh.
Ba't yan papatulan ni Inday yan? Sorry to sa pamilya, ano lang to kasi, usapan lang to, kwentuhan lang to eh. Ba't ipipin kay Inday? Para magalit yung mga simpleng tao kay Inday. Para mawala yung clout ni Inday. Eh, kaya ang dumi nga politika eh. Kakabwisit na, di ba, mga kababayan? Kaya dapat to, tapusin to eh. Buwisit talaga.